kasi alam niyang guilty siya. Meron siyang nagawang big time, lalo na kung nakabuntis siya, guys, no? Meron siyang big time na nagawa na pagkakamali sa inyo, mga kapiksi, but this person wants to come back to you, and I'm not sure kung gusto niya mag-sorry, pero nakikita naman natin dito dun sa kanyang message kanina, no? I wish I could take back my words. Nandun yung regret sa kanya, mga kapiksi, and iniisip niya to gabi-gabi, mga kapiksi, and hindi siya, merong bigat sa puso niya. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is feelings reading. Ano yung nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up energy nyo, pwedeng ma-pick up energy ng person nyo. Roles can be reversed. If hindi kayo naka-resonate dito guys, pwede nyo panoorin yung video sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. Alright? So, dito sa unang spread na to guys, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. So, I wish I could take back my words. It was my fault, but I blamed you. So, obviously, mga kapiksi, dito sa mga pananalita na ito, nagkaroon ng pag-aaway between you and your person. It doesn't matter kung hiwalay na kayo or kung nagsasama pa kayo. There are people na pwedeng nagsasama pa kayo tapos nagkakaaway kayo, ganyan, diba? Which is normal naman sa relationship. Or pwedeng hiwalay na kayo pero may mga ganitong nangyari. Baka kaya kayo naghiwalay is because dun sa mga salitang binitawan ng person mo. Pwedeng nag-away kayo, nagkaroon ng misunderstanding, miscommunication, ganyan. Tapos parang sinisi niya lahat sa iyo kahit na siya yung may kasalanan. Sometimes ganon, mga kapiksi, they are so guilty, no? Lalo na yung mga nauhuli sa akto, ganyan. Magaling silang magbaliktad ng sitwasyon para ma-feel nila na less guilty sila, or para hindi nila ma-feel na sila yung guilty, sila yung may kasalanan. Binabaliktad nila yung sitwasyon, they're pointing their fingers on you, no? Ikaw yung sinisisi nila, but in reality, sila yung may kasalanan. Alright? Pero somehow, nakikita naman natin na sabi niya, I wish I could take back my words. So, nandun yung guilt sa kanya. Guilty siya na ginawa niya yon, na kumbaga guilty siya na ikaw yung sinisi niya. Guilty siya dun sa mga salitang binitawan niya sa'yo. And guilty din siya dun sa kasalanan niya kung bakit niya nasabi yung mga maanghang na salita towards you. So in short, guilty siya. And somehow, mga kapiksi, maaring nakukonsensya itong person mo kasi sabi niya, I wish I could take back my words, eh. So there's definitely pagsisisi, regrets dun sa side niya, but sometimes hindi nila yon napapakita or hindi nila yung nasasabi dahil dun sa kanilang ego or dun sa kanilang pride, because of their guilt as well, mga kapiksi. Alright? So may mga ganyan siyang hanash guys, pero attracted siya sa'yo. I'm so attracted to you, pero it doesn't change the fact na may nagawa siyang kasalanan sa inyong mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Capricorn, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. So, dito naman sa deck na to, titingnan natin yung mga emotions na nakapalibot dun sa relationship nyo. Pwedeng emotions nyo, pwedeng emotions ng person nyo, pwedeng parehas nyong nararamdaman. Okay? And habang sinashuffle ko to guys, no, meron tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. Ayan. So, ito yung mga nararamdaman or mga emotions na nakapaloob dun sa inyong relasyon, mga kapiksi. Mayroong confused dito. So, either, feeling ko, this confusion is more dun sa side ng person nyo na nako-confuse siya. Meron siyang nagawang kasalanan sa'yo, aminado naman siya.
pero sinisi ka niya. And no-confuse, kumbaga parang nagkaroon ng confusion as to why, bakit niya nagawa yun. Alam naman niya na mahal mo siya, and attracted siya sa'yo, but still, meron pa rin siyang nagawang pagkakamali or kasalanan sa inyong mga kapiksi. Meron ding envy, so maaaring nagawa niya din yun out of confusion and selos, no? So, maaaring nagselos din itong person mo, and kaya meron siyang nagawang hindi maganda, kaya niya ikaw biniblame, kaya niya ikaw sinisisi kasi nagsiselos siya, pero hindi niya yun maipakita, or parang dinedeny niya yung fact na nagsiselos siya because sobrang attracted siya sa'yo, no? Pero dahil sa pagkaselos niya, baka meron kang nagawa or meron siyang nakita na nagawa mo na pinagselos niya, tapos parang gumanti siya in a way, and yun yung nangyari. Kaya ikaw yung sinisisi niya, mga kapiksi, no? So, there's a lot of confusion, may mga pagsiselos na nagaganap, but at the same time, there's hopeful energy na parang umaasa pa na sana maayos yung relationship nyo, sana patawarin mo siya, or sana maging ma-okay kayo, pakinggan mo siya, ganyan, whatever. So, nandun yung hopeful na energy na sana maging ma-okay din kayo nitong person mo. Alright? So, again, guys, roles can be reversed, no? Ganyan talaga pag love reading. Pwedeng ikaw yun, pwedeng sila yun. Kaya pag hindi kayo naka-resonate dito, pwedeng yung panoorin yung video sa zodiac sign ng person yung mga kapiksi. Alright? So, dito naman guys, tingnan natin yung mga nagaganap sa relasyon nyo and kung ano talaga yung totoong nararamdaman ng person nyo. So, shuffle ko to guys, hanapin ko yung feelings, energy at saka yung energy ng Capricorn. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course Kapiksi, sobrang ganda talaga niyan and marami kayong matututunan. Magbibigay din ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat ng mag-avail ng course until September 31 guys, so mag-avail na kayo. So ito yung energy ng feelings mga Kapiksi, tapos ito yung energy ng Capricorn guys. So dito nakikita natin na may mga emotional pain, no? Mga sakit sa dibdib mga Kapiksi dahil dun sa pag-aaway nyo nitong person na to. Meron tayong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. I'm sensing na for some of you parang lumalayo or umiiwas sa'yo itong person mo. Kung hindi pa kayo hiwalay nitong person mo, pwedeng hiwalay na kayo. Comment down below guys, kasi baka yung nangyari dun sa relationship nyo hindi na kaya ng person mo and hiniwalayan ka niya. And for some of you naman, parang merong nag-iisip na makipaghiwalay. So, it's either ikaw yung nag-iisip na makipaghiwalay or yung person mo. Pero I'm sensing na this is more on your person, mga Kapiksi. Parang iniisip niya na makipaghiwalay. Meron ding presence ng earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. If there is a third party, maaring may third party, mga Kapiksi, no? If lalaki yung person mo, kasi ano tayo unisex yan. Regardless of gender, pwedeng he, she yung relationship nyo. Kung lalaki yung person nyo guys, parang nakabuntis itong person mo. Hindi ko alam kung sinasadya niya o hindi niya sinasadya. Pero the fact na ganun, somehow ginusto niya rin, no? Pero baka nakabuntis itong person mo or baka buntis ka ngayon, mga Kapiksi, tapos iniwan kayo ng person nyo, parang iniwan kayo sa ere nitong person nyo, mga Kapiksi, dahil there's a lot of doubt. Ito yung mga confusion na nakikita natin. There's a lot of doubt, there's a lot of fears ongoing dito sa relationship na to guys.
And yun yung mga naging dahilan. Kumbaga parang napakababaw ng pagtitiwala sa isa't isa. Kaya nakagawa ng hindi maganda itong person nyo, mga kapiksi. But for some of you, this person might be reconnecting with you, no? Pero itong person mo, gusto niyang bumalik sa'yo, no? Gusto niyang mag-reconnect sa'yo, gusto niya ikaw tawagan, gusto kanyang i-text, gusto niyang magpaliwanag, pero hindi niya magawa. Why? Because hindi niya alam kung anong sasabihin sa'yo. And nandun din yung fear sa kanya na baka hindi mo siya paniwalaan, baka hindi mo siya pakinggan, baka pag nag-reach out ka sa kanya, awayin mo siya, rat-ratin mo siya ng bunganga, ganyan. Walang yaka, yung mga ganun-ganon, no? Nandun sa kanya yung, kasi alam niyang guilty siya, meron siyang nagawang big time, lalo na kung nakabuntis siya, guys, no? Meron siyang big time na nagawa na pagkakamali sa inyo, mga kapiksi, but this person wants to come back to you. And I'm not sure kung gusto niya mag-sorry, pero nakikita naman natin dito dun sa kanyang message kanina, no? I wish I could take back my words. Nandun yung regret sa kanya, mga kapiksi. And iniisip niya to gabi-gabi, mga kapiksi, and hindi siya, merong bigat sa puso niya. Pwedeng I'm sensing na yung iba sa inyo, kung hiwalay na kayo nitong person mo, this person may be with the third party. Maaring nandun siya sa third party, pero yung bigat ng damdamin na sakit na nagawa niya sa'yo, dala-dala niya yun. Ibig sabihin, na konsensya siya, hindi siya napapakali. May mga times na iniisip ka niya, may mga times na iniisip niya yung mga sitwasyon na nangyari sa inyo in the past. Okay? So, nakukonsensya itong person na to, mga kapiksi. And again, guys, sabi ko nga sa inyo, the reason why this person is not reaching out, kung ba't hindi pa siya nag-reach out sa inyo, is because hindi niya alam yung sasabihin niya, hindi niya alam kung paano i-explain sa'yo, at saka takot siya na bungangaan mo siya, rat-ratin mo siya, ganyan. Yeah, so nandun sa kanya yung baka hindi niya ako maintindihan, yun yung mga ongoing thoughts niya, baka hindi niya ako maintindihan. And alam niya na, kumbaga parang na-anticipate niya na kapag nag-usap kayo, sisisihin mo siya sa lahat ng ginawa niya pasakit sa'yo. Okay? May mga ganun siyang pattern of thoughts. And para sa kanya, it's better to stay away and shut off kesa sa marinig niya sa'yo yung mga sakit ng katotohanan. Kasi totoo lang naman, kumbaga ikaw, gusto mo lang ilabas yung totoo, ipamukha sa kanya na you did wrong, no? Pero siya, sobrang mataas, medyo pride, maigo itong person nyo. Kaya nga, sinisi niya sa'yo, diba? Sinisi niya itong kasalanan niya sa iyo, mga kapiksi. Alright? So, yan yung feelings na nakapalibot sa person nyo, mga kapiksi. Comment down below, guys, if nakaresonate kayo dito sa energy na to. Pwedeng hiwalay na kayo, pwedeng hindi pa kayo hiwalay, pero maaaring meron na kayong emotional gap, mga kapiksi. Baka hindi na kayo masyado nag-uusap nitong person na to. Yeah. So, comment down below, Capricorn, if naka-resonate ka. Ito yung ating new moon kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.